sila, papatayin ka ni Papa, gigilitan ka niya ng leeg, kaya natakot yung mga bata. Mama, mas mahal ka ng mga anak ko kaysa sa akin kasi pinoprotektahan ka pa rin nila kahit nabababoy na sila. Sana maintindihan mo yon. Yung pagmamahal na gusto kong ibigay mo sa mga anak ko, hindi mo binigay. Anong ginawa mo? Mas pinahiya mo pa sila. Pinahiya mo sila sa maraming tao. Paalala lang po mga kapatid, bago nyo panoorin ang aking ilalabas na video, ay maghanda po kayo ng panyo na magiging pamunas ng inyong luha. Dahil mahahabag at madudurog ang inyong puso sa nangyari sa isang pamilya na ito, simula sa nanay hanggang sa mga anak at naging apo nitong lulong walang habag na gumawa ng kahayupan sa mga biktima at walang kapatawaran ito sa Diyos. At maging sa estudyo ng Rapid Tulfo in Action ay nagbaha ng luha habang ini-interview itong mga biktima. At maging ako man ay hindi ko mapigilan na mapatulo ang aking luha habang pinapanood itong video na ito. Po, Idol. OFW po ako. Solo parent po. Nagtatrabaho para po sa mga anak ko. Pero hindi ko po lubos akalain na magagawa ng sarili kong ama. Pero hindi na rin po ako magtataka dahil ginawa na rin po niya yan sa akin. Nag-start din po yan sa akin. 8 years old pa lang po ako hanggang nag-13 years old po ako. Bakit po ginagawa to? Iyan din po ang hindi ko maintindihan. Minsan naisip ko po, anak po ba talaga ako? Kasi bakit nagawa niya sa akin yun at nagagawa pa rin niya sa mga apo niya ngayon? Ni-rape po, Idol Rafi, yung kanyang panganay po na anak na 15 years old. Ni-rape nung lolo? Ni-rape po ng lolo, pero sabi nga po ni nanay, minsan na din daw po kasi siyang minolest siya ng sarili niyang tatay. Oh, and then, ginawa dun sa... Ginawa po sa 15 years old, ginawa po sa 12, ginawa po sa 10, at dun sa 9 years old po na bata ay hinahawakan po yung ari nitong lalaking bata. Doon po sa 12 and 10 years old po ay hinahawakan po or minamanyak po ng lolo. Kailan ginawa to ng lolo mo? Kung matatanda mo Simula yung po una. nung grade 2 po ako. Grade 2 ka pa. Opo. Tapos po nung gabi po nung nag-umpisa po yun, papasok po sana lalabas po sana yung pinsan ko sa kwarto po namin. Tapos bigla niya pong pinapasok. Tapos bigla niya pong hinila yung kamay ko, hinawak po sa ari niya po. Tapos nung sisigaw na po sana ako, bigla po siyang kumuha ng kutsilyo. At maraming beses, sorry nasundan pa yon. Opo. Kailan ka nagsumbong sa lola mo? Nung grade 6 po ako. Tagal na, 2, 3, 4, 5, 6. After 4 years, saka ka nagsumbong. Opo. Pero maraming beses na ulit-ulit yun. Opo. Nung grade 4 po ako, tinali niya po yung kamay ko, tapos inubaran niya po ako, tapos pinasok niya po yung ari niya sa ari ko po. Ayop ka! Tapos po, nasundan pa po yun. Natakot po ako magsumbong kasi sabi niya po papatayin niya daw po yung lola ko tsaka ako po. Hindi ka nakapagsumbong sa nanay mo. Hindi po. Nay, kailan po nagsumbong sa inyo yung bata? Sir, hindi po sila nagsumbong sa akin. Yung anak ko pong pangalawa, tumawag po sa biological father niya. Ngayon po, yung tatay po niya, tumawag po sa tiyahin ko. Yung tiyahin ko po nagsabi sa anak niya na pinsan ko po. Yung Okay. pinsan ko po ang nagsabi sa akin kasi nasa Abu Dhabi po ako. Sabi po sa akin ng pinsan ko, insan, huwag kang magugulat, pero may masama akong balita para sa'yo, yung mga anak mo. Ang alam ko lang po yung pangalawa lang po. Minumulesta ng sarili kong ama. Sir, nag-flashback yung ginawa niya sa akin. Nag-flashback po. Nung ginawa ito sa iyo, ba't hindi ko kayo nagsumbong noon sa mga otoridad para naputol na usana? Sir, nagsumbong po ako sa nanay ko, sir. Nagsumbong po ako sa nanay ko pero hindi po niya ako pinaniwalaan. Mas pinaniwalaan po niya yung asawa niya. Sir, sobrang hirap po na lumalaban ako. 8 years old ako hanggang 13 years old ako. Walang naniniwala sa akin. Paano po ako lalaban sa ganong edad po? Wala pong naniniwala sa akin na ganon ang ginagawa ng sarili kong ama. Ilang taon na po itong father nyo, Nay? 54 po. 54? Opo. Itong lula na ito ay pilit pang itinatanggi
ang nangyari at pawang umiiwas o sadya nga bang nagmamaang-maangan lang para umiwas at hindi masangkot dito? Ay naku Lola, matitis mo ba at ikaw ba ay hindi nababagabag at nahabag? Hindi ka man lang ba dinadapuan ng konsensya at pawang lagi kang nagmamaang-maangan sa nangyari? Hindi ba mas matimbang ang dugo kaysa sa tubig? Na dapat na ikaw ang kadugo ang nagpuprotekta sa sarili mong dugo. Lola, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Rape. Alam nyo na po itong sumbong na pinag-usapan namin dito ngayon. Yung asawa nyo po ay nanghalay ng kanyang mga apo. Andito po yung mga apo. At kaisa po kayo dito, sa halip na maawa at tulungan itong mga apo, kasama ko kayo na i-torture itong mga bata. At meron po mga video bilang patunay dito po sa ginagawang kahayupan ng mister mo at ninyo po, Lola. Ano po masasabi nyo? Sa akin po, yung mga bata, dinidisiplina lang po kasi matigas po ang ulo, sir. Matapos rapin, didisiplinahin mo. Matapos silang rapin ng asawa mo, didisiplinahin mo Ay, sila hindi. para Hindi panuhurin po. sa isang matulis Hindi. na yero. At Hindi ko po alam, sir, na ganun ang nangyayari, sir. sinumbong sa'yo ng mga bata. Hindi po yun sila nagsumbong sa akin, Sinungaling sir. kang matanda ka. Huwag ka na Sandali. magsinungaling. Sandali, Totoo po yan, sir. Nagsumbong ka ba sa lola mo? Opo, nung ano po, nung time po nun, nagsabi po ako sa kanila na, Ma, ganito po ginagawa sa akin ni Papa. Tapos po nun, pinagalitan lang po ako. Tapos binugbog po ako ng lolo ko. Sinapak po ako sa mukha. So na magsumbong ka kay lola, sa halip na maniwala si lola at kaawaan ka at magsumbong sa otoridad, nagsabi sa lolo mo, kaya si lolo mo gumante at sinapok ka. Opo, tapos sinipa Kailan niya to? po ako sa CR. Sinipa ka sa CR? Opo, tapos sinambunutan niya po yung buhok ko. Sino nang bunot sa'yo? Yung lolo ko po. Yung lolo. Opo. At nakita ni lola. Opo, pero pinipigilan po nila. Ayan lola. Yan. Yung time na po na yan, sir, hindi po yan ang dahilan talaga. Sandali lang. So nagsumbong sa'yo itong apo mo na siya ay minumolestya ng mister mo. Sabi ko nga kanina, paulit-ulit na sa halip na umaksyon ka, kumprantahin yung mister mo at magsumbong sa mga kinaukulan, isinumbong mo pabalik doon sa mister mo na itong mister mo naman pinarusahan itong batang nagsumbong at sinambunutan pa. In fairness naman sa iyong lola ka, umawat ka naman daw. Pero dapat hindi lang awat ginawa mo, kundi inawat mo na yung kahayupan ng mister mo at nagsumbong ka na sa mga otoridad at para makulong mister mo. Parang kinukonsinti mo po yung ginagawa ng mister mo. Hindi ka na naawa sa apo mo. Hindi ko po alam, sir, na ganun po ang nangyari, sir. Iba po yung nangyari nung napalo. At nung nasaktan po yan, sir, andoon po yung anak kong panganay, sir, yung tito nila. Pati ibang kapatid mo, minulas siya din ng lolo. Oo daw po. Wala po kasi ako ng time na Ilan pa sa yun. kanila? Sila pong dalawang babae tapos yung kapatid ko pong lalaki nilalaro po yung ari niya. Pati yung dalawang nakababatang kapatid nitong si Neneng, ganun din daw ginagalaw ng mister mo, pati itong si lalaking bunso, nilalaro yung ari. Hindi ko po yan alam, sir. Alam niyo po yun, Lola. Kaya nga sabi ko, sa halip na magsumbong ka sa mga otoridad para matuldukan na itong kahayupan ng mister mo at makulong na, kinonsinti mo at tuloy, na-torture pa itong mga bata. Ay kasi, sir, kung nalaman ko po yan, dapat pinaano ko na po yan sa DSWD po sa anak. Kasi, Mama, hanggang kailan ka ba magmamaang-maangan? Mama naman hanggang hindi ko po alam kailan? talaga yan. Pero Mama, kung hanggang ngayon, kailan, kung ngayon Mama? na ipakulong ng papa nyo, pwede Mama, sa ipakulong akin kasi na hindi mo ako kasalanan siya. pinagtanggol sa asawa mo noon. Mama, pati ba naman mga apo mo, ibibitrade mo? Hindi ko Mama ngayon naman alam na ganun nangyari. Mama naman Huwag naman ganun. Mama naman nandiyan ka Ikaw yung guardian nila. Nagtiwala ako sa'yo, Mama. Nagtiwala ako. Alam mo, solo parent ako, Mama. 10 taon kong binuhay mag-isa yung mga anak ko. Tapos babaguhin lang ng gano'n ng asawa mo. Hanggang kailan, Mama? Hanggang kailan ka magbubulag-bulagan sa ginagawa ng asawa
po araw-araw. Ang dami lang nagsasabi, hindi lang kami. 6 sa mga pinsan ko, binaboy din niya. Isa na rin doon yung hipag ko, binaboy din niya. Ano pa mama? Ilan pa mama? Para maniwala ka. Ilan pa Ayun gusto po, mo kung sumapal ano, ng hindi katotohanan sa'yo para patiwalaan mo naman kami. Kami naman. Kami naman. Kami ang natin. biktima dito. Kami ang biktima, hindi ang asawa mo. Wala ba naman yan, Tama kayo. mama? Kung totoo man yan, kung totoo man Babae yan, ka hindi rin pa po. Babae ka eh. Lola, kasama ka rito sa makukulong. Lola, sinasabi ko na sa inyo, kasama ka rito sa makukulong. Kasi kinukonsinti niyo po. Hindi nga po. Hindi ko po talaga alam yan, sir. Kahit interviewin po yung mga anak ko doon na iwan sa bahay, sir. So, meron ka na palang bad experience dito sa tatay mo na lolo ng mga bata. Bakit doon nyo pa rin iniwan ito mga bata? Ba't hindi po sa biological father o dili kaya sa mga ibang kamag-anak? Sir, nasa biological father po noon yung 3. Okay? Pero po sir, nakaranas din po sila ng ganyan. Oh. Kaya po, nagtiwala po ako sa kanila kasi andyan po si mama, hindi po umaalis. So, doon sa biological father, bad experience din sila. Sa mga lolo din po, sa mga pinag-iiwanan din po, wala rin pong kwenta yung tatay kasi nagsumbong na nga po sa kanya, hindi rin niya inaksyonan, inantay pa niya ako makauwi galing ibang bansa. Ako pa yung umaksyon, sir, na siya yung unang nakaalam. Lola, nasaan po si Lolo? Pwede makausap? Nasa trabaho po, sir. Okay, sabi mo kanina, ipakulong kung kinakailangan ipakulong. Opo. Paano to, Lola, kung sasabihin ko sa inyo, pati kayo po, dapat damay rito. Ay, Dapat- kung ano po, sir, talaga naman po wala po talaga akong Hindi nga, alam ng... pero Lola, paimbestigahan ko ito at titingnan ko kung imposibleng meron ka pananagutan dito dahil alam mo naman pala, pinapabayaan mo lang, kinukonsinti mo. Kaya lalong napapahirapan yung mga bata, natutorture, magsumbong sa'yo sa halip na tulungan mo. Yun tuloy, natutorture Yun dahil... po, hindi po yan talaga sa akin nagsumbong, sir. Nagsumbong yan sa una doon sa kapitbahay namin, tapos nalaman nung tito. Ngayon, in-interview yan sila kung kaya nyo bang sabihin kasi willing naman kami na ipakulong yung papa namin kung kaya nyo pong sabihin. Ang sagot po niyan ni Angela, ng apo ko, hindi daw niya kaya. Alam mo ba, mama, kung bakit niya nasabing hindi niya kaya, mama? Kasi tinatakot siya ni Papa na kapag nagsumbong sila, kapag nagkaso sila, papatayin ka ni Papa, gigilitan ka niya ng leeg, kaya natakot yung mga bata. Mama, mas mahal ka ng mga anak ko kaysa sa akin kasi pinoprotektahan ka pa rin nila kahit nabababoy na sila. Sana maintindihan mo yon. Yung pagmamahal na gusto kong ibigay mo sa mga anak ko, hindi mo binigay. Anong ginawa mo? Mas pinahiya mo pa sila. Pinahiya mo sila sa maraming tao. Paano ngayon? Dahil ngayon sa boyfriend niya. Yung boyfriend niya. Lagi na lang dahilan mo. Lagi na lang totoo yan. naman Lagi na talaga lang yan, yan. mama. Wala ka lang ibang sinabi sa akin. Nasa ibang bansa ako, muntik akong mamatay. Pero wala kayong, kamusta ka na, buhay ka pa ba? Nag-positive ako ng COVID, wala kayo. Tapos ganyan yung mga anak ko na pinagkatiwala ko sa inyo, ginanyan nyo. Tapos sinabi niyo sa akin, una pa lang na hindi nyo kaya. Hindi naman kasi ako may gawa. At wala akong alam kasi niyan. Mama, lagi namang wala kang alam kahit nung sa akin, wala ka ring alam eh. O kasi bakit kung minumulisya ka na pala ni papa mo, bakit naging close ka pa rin sa kanya? O, di ba? Dapat kung noon pala, minumulisya ka ni papa mo, dapat hindi ka naging close sa kanya. Mga ilang taon, halos sa 6 na taon ko kayong hindi kinausap noon. Kinausap ko kayo dahil akala ko nagbago na kayo kasi naghiwalay kami ng asawa ko. Kailangan ko ng paghahabilinan sa mga anak ko dahil kung hindi ako magtatrabaho, paano sila? Paano sila, mama? Tapos nung dinatnan ko sila galing ngayon, nung April 26, umuwi ako galing Abu Dhabi. Dumating ako, mga anak ko parang mga pulube. Gamit sa bahay, parang mga puro disposable. Ano ba yan? Kasi yung mga plato nila, at saka yung mga gamit nila, hiniram Hindi yan yung issue ngayon, mama. Huwag mo nang pagtakpan yung asawa mo kasi marami na rin nagsabi Hindi ko sa'yo. ngayon- Mismo hindi ko mga ngayon pamangkin mo na pinagtakpan. nagsasabi sa'yo, hindi mo pinaniniwalaan eh. Hindi ko nga yung pinagtakpan. Eh, Kasi mama, kung mama. personal pa nga nagsabi, yung anak mo sa akin na Mama. gano'n-gano'n,
Kung hindi man nila sinasabi sa akin na personal yun. Sandali po. Ito ba'y na-file nyo na po sa mga kinaukulan sa PNP, ma'am? Sir, kaya nga po ako lumapit dito para ma-actionan po Okay, kaagad. good. Sige po. Police Executive Master Sergeant Divina Rafael, Chief WCPD, Antipolo Yes, City sir. PNP. Opo. Ma'am, nakamonitor po kayo kanina pa. Hindi pa po na medical legal itong mga bata, nanay? Sir, meron na po, sir. Bukas po makukuha na po yung result. Okay. Sige. Saan po nyo pinamedical legal, nay? Sa Quirino po. Dito Quirino. po sa JP Rizal sa Katipunan. Okay. Sarge, meron po pala medical legal. Kami na po ng result, sasama namin and then didiretso po kami dyan sa inyo para mabilis po, may sampa na po yung kaso laban dito sa yung lolo't lola pareho. Ha, Sarge? Yes, sir. Pati yung binanggit, sir, na yung una doon sa parte po nung sa tatay. Pati yung sa biological father? Yes, sir. Apo. Oo, kasi di ba nay, sabi nabagit mo nila, dapat lahat na natin. Lahat na, sir. Lahat. Lahat na, sir. Grabe Pati po inabot yung nila, tatay, sir. Pati yung tatay mismo. Pati po yung tatay nila mismo, sir. Wala namang Yung kwenta biological yun, eh. father? Opo. Ginalaw din? Hindi po, wala po siyang ginawa para aksyonan yung mga nangyari sa mga anak namin. Hindi na nga po siya nagsusuporta ng ilang taon eh. Okay. Pero bukod sa lolo, meron pa ba ibang kamag-anak na gumalaw sa mga anak nyo, nay? Yung ano daw po, yung asawa daw po yung kapatid po ng nanay ng asawa ko po. O, isama na po natin yon. Ibigay nyo po yung pangalan. Pagpunta ho natin doon sa PNP, kay Sargento Divina, ibigay nyo na po lahat ng pangalan. Opo, Lahat po na gumalaw sa anak ninyo. Sa isahan na lang po, ha? Opo, opo. Bukas na bukas po. Magandang hapon po, Mr. Canlas, sir. Magtatanong po, Sir Rapi. Gusto ko po agad ito ng intervention at therapy dito itong sa mga bata dahil traumatized po mga ito. Sir Freshian. Yes po, Sir Rapi. Pagtulungan po namin ng WCPD na namamonitor ko naman po at kailangan talaga ng intervention at psychosocial support ng mga biktima natin. Maliban po sa pag-apply ng kaso. Opo. And then, paano po yung tutuluyan itong mga bata para sa kanila pong safety? Saan po? Meron ho ba tayong mapaglagyan itong mga bata para sa kanilang seguridad at habang sila po'y ginagamot at sinasampa ng kaso yung lolo't lola? Kung sa shelter naman po, meron naman po. Maganda lang po makausap natin si nanay para at least si nanay po ang katuwang natin dito. Since makagandahan po dito si nanay sa Pilipinas, makapag-desisyon po tayo kasama si nanay. Kung Ay, kailangan po ng shelter, pwede naman po tayo nag-provide. Nay, sasama namin kayo sa CSWD at okay lang ba sa'yo? Yung mga bata doon muna sa shelter para mas safe sila doon at habang ginagamot sila kung sa kanilang trauma? Sir, ayaw po ng mga anak ko po. Ayaw po nilang mahiwalay sa akin. Sir Freshian Canlas, ayaw po ng mga bata may wala sa nanay. So supervision na lang po, monitor nyo lang po at supervise nyo na lang po yung pangangalaga nitong nanay dito sa kanyang mga anak. Yes, Sir Rapi. Lahat po ng possible na tulong na pwede natin i-provide sa mga bata at sa akin nanay at atin pong gagawin. Okay, sige. So sasamahan po namin dyan sa PNP kay Sergeant Divina Rafael and then sa inyo po, Sir, at para gawa nyo po ng assessment at tulong-tulong po tayong lahat para dito sa mga bata. Okay, sir? Madam? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Salamat po. Okay, mabuhay po kayong dalawa. God bless po. Thank you so much po, Sargento Divina Rafael at Mr. Freshian Canlas. Thank you po. Apo. Thank you, sir po. Thank you, sir. And ako po na lahat ng klaseng tulong ibibigay ko, financial, kung ano pa yung mga bagay na pwede ko maibigay. Kasama ng intervention, siguro mga child psychologist, kung kinakalan private, mga psychology, child psychology, psychiatrist, kausapin yung mga bata for intervention. Gagawin ko po yan. Ako na pong gagastos. Maraming salamat po. Okay. Huwag niyo po muna sabihin kung saan kayo nakatira. Basta sasamahan po namin kayo kung saan kayo komportable, kung saan safe mga bata. Nay. Opo. Lola, Sir. pasensya na po Lola. Isasama ko po kayo rito sa kaso. Pasensya na po talaga. Una, yung pagkukonsinti doon kay Lolo sa kanyang kahayupan. Pangalawa, hindi na kayo naawa dito sa mga biktima. Pinaluhod niyo pa po sa yero na may mga matutulis na Sir, bagay. hindi po akong nagpaluhod Nakita dyan, ko sir. po. Nakita ko po yung asawa video. po. Asawa nagpaluhod. Inutos niya po yun. Akin na yung kaya binigay ko po. Asawa ko po ang nagpaluhod. O kaya nga, sir, di ka hindi sabat po ka. ako. So sana, nung inutos sa'yo na ibigay yung yero na matutulis na luluran ng mga bata, hindi mo sana binigay. Bagkus, sana inaway mo yung mister mo, sinampal-sampal mo. Pinaluhod mo. Kung ikaw kayo palurin dyan, ano masasabi mo? Sige nga, nasaan na ba yung matulis na yero na yun? Kung ikaw papalurin namin doon, payag ka? Hindi po. Ayaw mong pumayag, katanda-tanda mo na, pero itong mga bata, okay lang sa'yo, pinayagan mo na palurin ng mister mo. Hiningi yung matulis na yero para palurin yung mga bata, binigay mo naman kay Lolo. Pasensya na Lola.
kasama ka rito, pareho kayo makukulong. Kaya lang, sa akala mo magkakasama kayo sa kulungan, hindi, magkahiwalay kayo ng kulungan. Sinisiguro ko makukulong kayong dalawa. Salamat na lang po, Lola. Magandang hapon po. From now on, lahat gagawin ko para mapabuti at mapagaan ang inyong kalooban at makakuha kayo ng hustisya, okay? Thank you sa inyo. Maraming salamat Sige, po. punta muna tayo dun sa kabilang booth. Kaya kanina, Idol Rafi, sa researcher pa lang po natin, nag-iiyakan na po yung mga staff. Kasi si nanay po, hindi niya po talaga alam kung ano yung nangyari. Bali, nalaman niya lang po nung nagkukwento na po yung mga bata. Dito na. Hindi po alam na nila Rio na nung nanay, na habang nagkukwento po yung bata, tinatali po siya ng lolo, tapos may mga pinapasok po sa ari. Kasama na po yung ari ni lolo. Tapos, nag-iiyakan na po yung mga staff sa baba kasi awang-awa na po sila sa mga bata. Tapos Okay. ngayon lang po nalaman ni nanay na ganun po kahayop yung ginagawa ng lolo. Sa talambuhay ko ay ngayon lamang ako nakabatid ng ganito kahabag na pangyayari. Paano kung wala tayong masusumbungan na kagaya ni Idol Rapi Tulfo? At buti na lamang ay mayroon tayong maasahang action man. Kaya bago pa humaba ang ating bulahan, ay huwag kalimutang i-follow ang aking FB page na makikita ang link sa description box. At kung nagustuhan nyo po ang aking video ay huwag nang mag-atubiling pindutin ang subscribe button. At huwag na rin kalimutang i-comment ang inyong saloobin sa comment section. Maraming salamat po. Sir, malapit po kasi yung bahay nila sa bahay namin, sir. Natatakot po kami, sir, kasi nagbabanta na po kasi siya eh. Okay. So ang gagawin po natin ay pupunta ko sa PNP, pupunta ko sa MSWDO para gagawin assessment kung saan po yung lugar na pwedeng pagtutuloy yung lahat sama-sama po kayo. Okay? At kung kinakailangan po gagastusan ko ng safe house, lalagay ko kayo roon, ako lang bahala doon sa safe house na mapalayo kayo, komportable kayo na tumira doon sa lugar na yun na malayo doon sa alimaw na yun. Okay? Okay. Pero kailangan din natin muna ma-assess ng mga kinaukulan. Kailangan din natin sila ay matingnan ng mga eksperto, ng mga psychologists, psychiatrists. Kasi po, traumatized po sila para magamot. Ano po na? Opo. Gastos po lahat. Salamat po. Okay? So, sa ngayon po, may mga panggastos kayo. Meron pa naman po kahit pa paano. Sige, bigyan natin si nanay, lahat from now on, lahat ng gastos ni nanay, pati sa safe house, kung pipili nyo mag-safe house, gastos natin lahat. Lahat naman pangailangan nila, food, shelter, lahat, damit, bigyan natin. Sige na, sagot ko po lahat. Kahit Maraming salamat po, wala kayo sir. gastos ni 5. Maraming salamat po. From now on muna, you will be under my protection, okay? Thank you po. Sige po na. Salamat.